Sa nakaraang video ay nakumpleto na ng ating bida ang part 3 ng tutorial quest at na-open na ng ating bida ang part 4 ng tutorial quest. At nanlaki ang mata ng mga bandido dahil nasawi ang leader ng mga ito at binugbog ang mga ito ng ating bida. At nagising ang matandang kutsero mula sa pagkahimatay. At nagulat ito nang makita nito na ang walang buhay na katawan ni Jiang Sam at tinanong nito ang ating bida kung ang ating bida ba ang may gawa nito. At sinagot ito ng ating bida ng oo. Tama ang sinabi mo. At nagtanong ulit ang matandang kutsero ng, di kaya ikaw si? At napahinto ito saglit. At nagtanong ulit sa ating bida ng, sure ka po ba na hindi ikaw si Jin Mukyang? Na siyang ikinainis ng ating bida at nagsabing, ina, ilang beses ko bang dapat sabihin na ako si Jin Taekyang? Maghanda ka at aalis na tayo. At sinagot agad ito ng matanda ng yes sir. At ipinakita na noong nasa tunay na mundo pa lang ang ating bida habang kumakain ito ng fried chicken, ay napag-usapan nila ni Jinho ang time manipulation. At sinabi nito na narinig daw niya na ang VR games ay kayang pabagalin ang takbo ng oras. At na-confuse ito kung bakit sila gumagamit ng ganito sa VR game development at bakit di rin ito ginagamit sa iba pa. At kung iisipin lang ng mabuti ay talagang napakaganda at makakatulong ito sa iba't ibang mga lugar. At sinagot lang ito ni Jinho ng, tingnan mo tong batang ito. Nagsasalita na naman ng walang kwenta. Ikaw yung tipo ang gago na nagsasabi na pwedeng gamitin ng VR games para makapag-aral ng napakadaming mga bagay at matatanggap sa Seoul University. At dagdag pa nito na makinig ka ng maayos sa akin dahil isang beses ko lang te sasabihin, kaya makinig ka ng maayos Taekyang. At ipinaliwanag nito na ang Seoul University ay parang Harvard University ng West. At nagpatuloy pa ito sa pagsasalita at sabi pa nito na wala ka namang makukuha kung pag-aaralan mo yon. At nagtanong ang ating bida ng, at bakit? Sinagot naman ito ni Jinho ng, kasi ang mga VR games ay hindi talaga pinapabagal ang oras, pinaparamdam lang nito yon sa iyo. Sa madaling salita ang oras ng iyong paglalaro ay nababase lamang kung gaano kadaming data ang kaya ng utak mo. Kaya kung susubukan mong makakuha pa ng data kahit di na kaya ng utak mo ay doon mararamdaman mo na parang bumabagal ang oras. Pero ang utak natin ay kaya lang nitong kumuha ng data na kaya sa capacity nito, kaya kapag nakalabas ka na sa game, karamihan sa information na pinapasok mo sa utak mo ay nawawala at ang natatandaan mo lang ay kung ano ang ibinibigay ng game. Kaya wala talagang kaibahan ng pag-aaral in real life kung ikukumpara ito sa loob ng VR game. At saka, medyo nakaka-stress sa utak ang method nito ng pagbibigay ng information. At ang standard time na pagkakaiba nito ay usually 1 hour of information per 3 hours in-game. At nagtanong ang ating bida na kung ganun ang standard, meron din kayang mas mataas na time differences. At sinagot nito ni Jinho, na kung ang technology ng capsule na gamit mo ay mas maganda mas mataas din ng kunti ang time differences nito. Pero ang paggawa ng ganoong equipment ay sobrang mahal, kaya di ito basta-bastang maa-afford ng mga tao. At tinanong ito ng ating bida ng, gaano naman ito kamahal? At sinagot ito ni Jinho ng, iwan di ko alam, matutulog na ako. At sinabihan ito ng ating bida ng, doon ka matulog sa kwarto mo, bastardo ka. At sinagot naman ito ni Jinho ng, patayin mo ang ilaw ha. At nakatulog na ito. At balik sa kasalukuyan sa ating bida kung saan ang ating bida ay naboboringan sa sitwasyon nito. Ay napasabi ito sa sarili na 3 araw na ako dito sa game, kaya kung tama ang sinabi ni Jinho. Siguro gising na ito ngayon. Ano kaya ang ginagawa nito ngayon? At napasabi bigla ang ating bida ng, teka lang posible kaya na ang capsule na ito ay sobrang taas ang time differences. Pero ang capsule, parang itong basura tingnan. Pero ang quality ng graphics ng game ay sobrang ganda. Posibleng sobrang advanced nito. At napatulala saglit ang ating bida at napasabi ng, tang na. Di ko na talaga alam, anumang oras ay gising din si Jinho. At ini-open ni Taekyang ang skill menu at ipinakita na ang level ng ating bida ay level 11, at mayroong 70 points sa physical state at 50 points sa internal state. At meron pa siyang 10 na available points. At ipinadidistribute ito ng system. At napasabi ang ating bida na namamangha pera nito dito, di ako makapaniwala na tunay ito. At maya ko na i-distribute ang mga points at babasahin ko muna ang description ng skills ko. At tumunog ang system, at merong notification na ang nakalagay Jin Family Spear Technique. At ang rank nito ay first rate, at ang restriction nito ay dapat alam mo ang Jin Family Cultivation Technique. At ito ay isang inherited na martial art na galing sa Jin family ng Taiyuan. At pwede makakuha ng karagdagang kasanayan gamit ang martial scroll. At di pa maaring magamit ang skill na ito.
Dahil sa nakalimutan mo na ang mga ancient verses. Napaham ang ating bida at napasabi na, di ko pa magagamit ang mga skill na ito. At meron pang isang system notification na lumabas na nagpapakita at ito ay tungkol sa Gene Family Cultivation Technique at ang rank nito ay Peak. At ang second stage ng mastery nito, at ang restriction nito ay ang direct bloodline lamang ng Gene Family ng Taiyuan ang makakagamit nito. At ang effect nito ay maa-activate ang pag-control ng Qi circulation. At pwede itong ipunin at gamitin, at dinidescribe ito na nagbibigay daan para mapatatag, ngunit mabagal na accumulation ng Qi. At napasabi ang ating bida na nasa peak ang rank nito, talagang napakaganda ang cultivation technique ng Gene Family. At tumunog ang system at merong quest na lumabas at ito ay ang part 4 ng tutorial ng Chain Quest na nagsasabi ngayon kaya mo nang makontrol ang circulation ng iyong Qi, at pwede mo nang gamitin ang power ng iyong Qi. Pero di mo alam kung paano ito kontrolin. Nang maayos at huwag mong ibabaang ang iyong depensa hanggang sa huli. At ang rank ng quest ay panghuli ng tutorial quest at ang restriction ay para sa player lamang at ang objective ay ang kontrolin ng maayos ang circulation ng Qi. At ang reward nito ay item box at makakakuha ng Qi sense na skill at makakapunta na sa main quest. At kung mag-fail ay pwedeng mawala ang Qi o kaya mamamatay. At napasabi ang ating bida ng na naman, mamamatay na naman. Nagpapatawa ba kayo? Kung maghihintay. Ako kahit saglit lang sigurado akong maliligtas ako ni Jinho at hindi ko alam kung gusto kong ibuwis ang buhay ko para sa isang magandang quest item. At tumunog ang system na nagsasabing hinihintay nito ang sagot ng ating bida at sinagot ito ng ating bida na ayaw kong i-accept ito. Decline at tumunog ang system at may message na nagsasabing di pwedeng i-decline ang main quest. At nag-message ulit ang system na nagsasabing i-accept mo ba ang quest? At pinapili ang ating bida ng dalawang purong yes na siya namang ikinainis ng ating bida. At nagsabi ng decline, decline, decline. At bakit puro accept lamang ito ngayon? At nag-message ulit ang system na nagsasabing automatic na nitong ini-accept ang quest. Napasigaw na lang ang ating bida ng tang naka. At biglang nanghina sa nakita at napaupo na lang ito na nadidismaya. At may naglabasan ng mga message na nagsasabing magsisimula na ang pag-circulate ng iyong Qi. At bahagya kang tinutulungan ng Gene Family Cultivation Technique at dahil ito ang first time mo sa pagkontrol ng pag-circulate ng Qi, ay makakakuha ka ng kunting tulong sa quest na ito. At nagsabi ang system na mapupunta ka sa lokasyon ng quest. At pinapili ang ating bida ng system ng accept or decline at sinagot ito ng ating bida ng decline at tumunog ang system na nagsasabing automatic itong ini-accept ng system. At napasabi na lang ang ating bida ng tang na, talagang binabaliwala lang ako nito. At itong system notification ay parang pinaglalaroan lang ako nito. Tang na, pag ako makalabas dito, maghintay ka lang, banta ng ating bida sa system. At napaha, ang ating bida nang nagsimulang gumalaw ang kanyang paligid at may biglang namumuong buta sa kanyang harapan na parang isang black hole. At napasigaw ng wow, at napapikit ng kanyang mga mata. At sa pagdilat niya ng kanyang mata ay puro puting paligid lamang ang nakikita nito na siyang ikinagulat nito. At nagtanong kung nasaang lugar siya, at may biglang nagsalita at pinapalapit ang ating bida papunta dito, at ito ay isang matandang lalaki at napasabi ang ating bida na ito siguro ang helper. At sinabihan ng ating bida na umupo ito ng komportabla. At napasabi sa sarili ang ating bida na sa pagkakaalam ko ay dapat ay umupo ito ng nakalutos na posisyon upang makontrol ang circulation ng Qi. At sinagot ito ng matanda na, yung mga mahihina lamang ang gumagawa ng ganon at ang mga martial master ay di na ginagawa ang ganyang mga bagay. At nabigla ang ating bida dahil nalaman ng matanda ang kanyang iniisip at napasabi na ito talaga ay tunay na martial master. At napatawa ang matanda at nagsabing napaka-interesting mong tao. At sa isang kisap mata lamang ay nasa gilid na ito ng ating bida ang matanda at inatake ang ating bida ng 3 beses na napakabilis sa bandang tiyan, dibdib at balikat. At pumunta ito sa likuran ng ating bida at sinabihan ng ating bida na huwag kang mag-ulat, bubuksan ko lang ng bahagya ang iyong meridian. At importante na mag-focus ka. Sabay lagay ng palad nito sa likod ng ating bida at napasabi na lang ang ating bida sa sarili nito na, di ako makagalaw. At sa pag-alam kung paano buksan at mapadaloy ng maayos ang Qi. At ito ay mahalaga para sa lahat ng martial artist. Di lang nitong matutulungang makaipon ng maayos ng iyong Qi, tutulungan din ito ang iyong isip, Qi at spirit. At maging mas detalyado, mas klaro at papayagan ka pa nitong marating ang mas mataas na state ng realm. At nagsabi ang matanda na mag-focus ka at hayaan mo ang iyong isip na gawing sing, linaw ng tubig. At palabasin mo ang daloy ng Qi sa loob ng katawan mo.
At nagbigkas ng mga salita ang matanda ng napakabilis. At pagkatapos ay sinabihan ng ating bida na sundan mo lang ito. At napasabi na lang ang ating bida na sundan ang ano. At ilang sandali lang ay tumunog ang system at nagsabi na ang chi circulation ng gene family cultivation technique ay magsisimula na. At sinabihan ng ating bida ng system. Nasundan mo ang liwanag sa loob ng iyong meridian at sinunod ito ng ating bida. Ilang sandali lang ay may mga system notification ang naglabasa na nagsasabing na kumpleto na ng ating bida ang pagkontrol ng chi circulation. At natapos na nito ang part 4 ng tutorial ng Chain Quest at matatanggap na nito ang reward ng system na isang skill na Chi Sense. At pwede nang magamit ng ating bida ang kanyang chi at madidetect nito kung gaano kalakas ang chi ng karamihan ng mga tao. At merong maliit na malabong chi ang lumabas sa iyong katawan at natapos mo na ang lahat ng quest ng tutorial. At na-unlock mo na ang main quest. At nakabalik na ang ating bida sa katawan nito at idinilat na nito ang mga mata nito. At napasabi ng wow, ang galing ang gun ng katawan ko, parang akong nakapagpahinga ng maayos, at nasabi na ang chi ay nakaka-interesting talaga, pero ano kaya yung bilog na nakita ko? At biglang nagsalita ang matandang kutsero at nagsabi ng, Young Master, nakarating na tayo sa state ng gene family ng Taiyuan. Abangan sa susunod na video kung saan ay malalaman ng ating bida na ang skill ng Chi Sense ay parang pala itong power scanner ni Frieza ng Dragon Ball. At natuwa ito nang ma-activate niya ito. At ipapakita na merong quest na lumabas na kung matapos ito ng ating bida ay pwede na siyang makapag-log out dahil ito ang reward ng quest. At mapapalaban na naman ang ating bida sa isang gatekeeper na mas malakas pa sa ating bida. Kung saan ay dihado ang ating bida. Kaya naman kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay huwag mong kalimutang i-open ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.